Hello mga mi! Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko bilang full-time mom. After ng activities nila kuya sa school, kinagabihan po ito at talagang lumabas na talaga ang lagnat ni kuya. Pero umaga pa lang naman yung bago mag-start ang activities ni kuya ay medyo inuubo-ubo na siya at sabi niya masakit-sakit yung ulo niya. Pinainom ko lang naman siya ng gamot at ayun medyo okay na siya. So, ko naman isip na magtuloy-tuloy ang kanyang lagnat. And unexpected na magka-award si kuya at mapili doon sa kanyang costume ay mas nagstay pa siya doon sa stage at masyadong mainit. Kaya siguro nag-trigger talaga yung lagnat niya. Sobrang init at umiinom ng malamig. So ayun. Ang tagal pa din kasi natapos yung awarding. Inantay pa talagang bumalik ang power kasi nagka-blackout. At ito naman ako ngayon. Umpisa na naman yung pakiramdam na parang talagang gusto ko talagang maiyak. Dahil sa pakiramdam ko talaga, sobra talaga akong pagod na pagod yung katawan ko. Alam niyo yon na sabi ko sa isip ko na siguro nga tumatanda na talaga ako at kaya ngayon naramdam ko talaga lagi ang pagod. Dahil alam niyo naman, ako lang naman mag-isa dito sa bahay pag nasa duty si Daddy, tapos meron pa kaming trabahador, plus yung mga bata ang asikasuhin. So talagang nag-boss talaga ako ng timbang dahil sa sobrang pagod. At dagdag pa ito minsan yung nagkakasakit pa yung mga bata. At kagaya na naman ngayon, pinubagahan ay pinaliguan ko na si kuya dahil wala na rin naman siyang lagnat para din mapreskuhan siya. At bukod doon ay pinapainom ko pa rin siya ng gamot sa lagnat at saka yung kanyang cetirizine. Ngayon naman si Ate Polly meron siyang konti-konting ubo at babahin din, tuloy na sa sipon. At ganun din ako, meron akong po na talaga sinisakit yung ulo ko, hindi ko alam ang pakaramdam ko. Pero talaga yung pagod at ewan, sakit ang ulo. And then siguro sa gabi ay wala rin ako siyang tulog kay kuya. At maaga din nagigising lagi para mag-asikaso. So, next gabi naman, habang gumagawa ng aking nag-edit pala ng aking made video ngayon ay nakapainom ko lang din ng gamot kay Bibi Bunso dahil siya naman ngayon ang may lagnat. O kaya pala kanina talaga maligalig siya. Sa Ate Polly, hindi naman siya nalagnat. Yung may konti-konti lang siyang ubo na matigas. And yung sipon niya. Siguro dala na rin siguro yung alikabok dahil yun naman yung mga anak ko at kami din talagang allergy sa alikabok. Dito na sa labas kasi yung dahil gumagawa na sila ng beam dito sa may sala namin. So, yung alikabok ay talagang nalalanghap namin. Pero panay naman sarado yung kwarto namin na tinutuluyan namin ngayon. At paano hindi na masyado pumasok yung alikabok. Wala kaming choice kasi papagawa nga ng bahay at hindi pa kami pwedeng lumipat doon sa kabila sa taas. Kasi nga hindi naman pa nalinisan at hindi pa siya masyadong tapos. Yun, ginagawa ko para sarado lang yung pinto at hindi ko naman siya pinapalabas ng mga bata. Kahit naman ako, nalabas lang ako pag magbibigay at magluluto ng pagkain. So, minsan dito ko na rin pinapakain yung mga bata. And pala sa video na yan ay buti na lang nakapag ng time na medyo naaliw si Bibi Bunso kaya naiwan ko doon sa kwarto sila. So, binibilis-bilis ako yung mga gagawin ko. Yan, nagluluto ako habang naghugas naman ng mga bote nila at magugasan ko rin ng mga hugasin. So, sinasabay-sabay ko na yung mga gagawin dito sa kusina dahil ako lang din naman kasi gagawan yan. Para isahan lang habang nagluluto, nagugas sa bote ng mga pinagkainan, naglilinis ng mesa, ng sahig, lahat-lahat na lang. Multitasking na pala yan mga mi. So, hindi ko pa nasabi ay nakasalang pala akong nalabahin din mga damit ng bata. Yan. Todo multitasking talaga yung aking gagawin. Once na nagkaroon ako ng oras at yung dalawang bata at si Baby Bunso ay nasa okay naman at naglalaro, hindi maligalig, talagang ginagawa ko talaga lahat yung pwede pang gawin sa bahay, maglinis o kano-ano pa man. Sa kusina ay nabasbosa na yung
kalat at yung mga paninapatuhan doon para sa mga pag-finishing ng wall at kisame. So, ayan. Medyo nalinis-linis ko na. So, nagmamap-map na ako ng konti para naman mabawasan yung alikabok. So, bukas ay magmamap ulit ako para naman mabasbukasan yung ibang alikabok pati doon sa may hagdan. So, ngayon, habang nag-voice over ako ay talagang barado yung aking ilong. Hindi naman masyadong halata siguro sa aking boses. Wala pa naman ako ininom ng gamot, kundi ang aking vitamin C lang naman at saka yung Santon Plus na aking maintenance. So, na-sponsored ko yan para hindi na masyadong lumala ng aking naramdaman. So, nababarado minsan ang aking ilong ay nag-inhaler na lang ako. So, yun. Ilang weeks na lang naman itong gagawin nila. Nagbibim na sila. So, bukas, kubira na nila yung pusa na semento. And then, maglalatag na siguro ng kabilya para mabuhusan na ang sahig naman. So, ayun. Alahati lang dito yun sa hinihigaan namin. Yung hinihigaan namin ng kwarto ngayon ay hindi pa muna yung bubuhusan. Half lang doon sa labas. So, may pakita ko sa inyo yan pag kabuhos na sila at makapwesto na. So, meron naman akong ibang kaunting video dito sa huli para naman makita nyo yung update sa aming bahay. So, wala na ako ulit ng video na talagang makikita yung mga ginawa nila at mga gagawin pa. Ayun mga may, dahil man, sobrang busy-busy talaga yung mami. Kaya, paputol-putol yung aking pag-upload ng video, pag-update. So, pero naman, I make sure na mag-upload talaga ako. So, sa pag-subscribe sa akin, please subscribe po ang aking channel para naman ang dumami tayo. So, ayan na pala yan mga me. Sabi kanina. So, inuna ko palang hugasan yung mga bote ng mga bata at bago ako magluto. Syempre, para malinis yung aking area dito sa sa lababo. Kasi, hirap naman magluto ng mga bote dyan at baka maranas ka ng mas lalong matutumi yung mga bote ng mga bata. So, ayan. Aking lutuin. Ito ko dyan adobo ako ng haluyan manok at saka baboy. Pero wala akong, naubusan kami ng toyo. Dahil nung grocery namin ay suka yung nabili ni dati. Nung uwi naman siya, hindi pa rin niya naalala na walang toyo. Kasi pag siya dito sa bahay, off niya, siya nag-aasikaso sa kusina, hindi na ako nag-aasikaso. So, medyo sa mga bata lang ako nag-focus. Nayaan ko na lang siya dyan. Kaya naman, hindi ko alam kung ano mga kulang-kulang sa kusina. Grocery, hindi ako tumitingin. Siya na lang. So, ayun. Wala rin siguro sa isip niya. Kaya, ayan. Yung aking gagawin lang dyan ay parang adobo lang din siya na walang toyo. Pero, ipapalit ko na ingredients doon ay turmeric powder. So, ayun. Watch na lang yung video mga may para makita nyo. So, ayan, habang nakasalang ang aking mga niluluto ay nagmerienda muna ako dito. Ayan. May tirabang cake na galing doon sa bahay ng parents ni Tate. So, ayun, ngayon ko pala kakainin. At, hindi na masarap to pag matagal na sa fridge. Siyempre, ay buksan na at alam yun, nabiyahe na. Kuha na, nakainan na. So, kailangan nating ubusin yan lahat. Pero ubusin talaga. Unti-unti ko naman magkain yan kasi matamis. So, ayan mga yung itsura niya. Wala siyang wala siyang toyo. Pero turmeric powder yung nilagay niya. Ayan. Tuyo. Kasi ayoko rin adobo na masabaw. Gusto ko tuyo-tuyo nagmamantika talaga. Ayan mga harap yun sa kanin sana kasi hindi ako nagkakanin. So, ayan mga may, yung nilagyan sinasabi ko sa inyo, nilagyan na nila ng beam dito sa labas ng aming quart. So, that's it for today mga may. Thank you for watching. God bless!